This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities, in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in this spreading the words of God, for more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group, and with His help, it once again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of the following members. Facebook, Mr. Joseph Amisola Agnag. Messenger, Mr. Eljan Bagay. YouTube, Mr. Reynaldo Benaventura. But of course, we still have our connection via Slackline, where activities are originally held. Before we start our devotion via Slackline for tonight, let us hear the CDCM Reunited theme song that was composed by Mr. Joseph Agnag. Isang grupo naglilingkod ng buong puso, kung Hesus Kristo nagligtas ng buong mundo. Kami naglilingkod magpakailanman, pagkat pinamana sa amin ang kanyang kabutihan. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, mamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat na Hesus Kristo damaang pagkalinga. Ang pinakalayonin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo. Upang pagawin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay ito. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, mamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Hesus Kristo damaang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay tumago palalo sa tulong ni Hesus Kristo. Ibang barangay, makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng ibang mundo. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Hesus Kristo damaang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay naganyaya, Senyor mga kapatid, kahit kumalila, magdahil ka na makinig ng kanyang mga salita, at ipapatawad ang kanyang mga gawa. DDCM ang pangalan namin, ito ay itinag, mamalaki namin. Lahat ng mundo dito ay masaya,
sapagkat kay Iso Kristo damaang pagkalinga. Ibigin ang pangalan namin, ito ang mahal ko namin. Lahat ng mundo dito ay masaya, sapagkat kay Iso Kristo damaang pagkalinga. Sapagkat kay Iso Kristo damaang pagkalinga. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga nandito sa Trunkline at oras na naman po sa ating gawain. Pero bago po tayo magsisimula, binabati ko muna ng magandang oras ang mga lahat na nakikinig sa YouTube channel. At kung kayo po ay bago pa lamang, napadaan lang sa ating YouTube channel, paki-subscribe po, like, and share na rin po sa inyong mga kaibigan para makapakinig din ng salita ng Diyos. So, sa ating pagsisimula, akin na pong tinatawagan si Sister Mary Rose Ambien para sa kanyang opening song at opening prayer. Pinangan mo at walating ka, hanggang kay sasambahin at walang hanggang ibigin. O Jesus, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago. Panginoon, salamat sa iyo. Panginoon, sadyang kay buti mo. O Diyos, dakilang iyong katapatan. Panginoon, dakilang iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y laging tunay at di nagbabago. Panginoon, sadyang kay buti mo. O Jesus, kay buti mo. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Panginoon, salamat sa iyo. Panginoon, sadyang kay buti mo. O Diyos, dakilang iyong katapatan. Panginoon, dakilang iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y laging tunay at di nagbabago. Panginoon, sadyang kay buti mo. O Diyos, dakilang iyong katapatan. Panginoon, dakilang iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y laging tunay at di nagbabago. Panginoon, sadyang kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti mo. Yes, hallelujah. Heavenly Father, sa gabi po nito, Panginoon, ipinupuri ka po namin, Panginoon, at dinadakilang iyong banal na pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo po, Panginoon, at wala nang makakapantay pa, Panginoon, sa iyong kadakilaan.
Lord, sa mga oras pong ito, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, na at humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, kung kami man po ay nakagawa ng mali na hindi po naing sa inyong kalooban. Mga po, Panginoon, patawarin niyo po kami kung may nakikita ka man, Panginoon, na karamihan po sa aming puso. Lord, nilalapit po namin sa inyo ang aming devotion sa mga oras po na ito, Panginoon. Maging ang speaker na gagamitin mo po sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa kanya, O Lord God. Makabanalin mo po, Panginoon, ang kanyang labi at dila, Panginoon, makapaghayag, Panginoon. Ilid mo po siya sa mga oras na ito. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang maipahayag po niya, Panginoon, ng iyong mga salita. At nawa, Lord, ang salita niyo po, Panginoon, na kanya pong ituturo, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga salita pong ito ay hindi lang namin mabasa, marinig, na kundi maipahayag din po namin, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan po, Panginoon, ng kaligtasan ng mga salitang ito na amin pong matututunan na iahayag po ng inyong mensahero, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na po, Panginoon, hanggang sa matapos po ang gawain na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna. Inaanyayahan po namin ng iyong banal na spirito na siya pong bumaba sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binabalik po namin ang pinakamataas na pagpuwag pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Mary Rose, sa napakagandang inawit mo para sa Panginoon, at salamat na rin sa yung opening prayer. So, sa ating pagpapatuloy, dadako na po tayo sa ating pinakamahalagang gawain sa gabing ito, at nawa ay may sa puso natin ang mapag-aralan sa gabing ito. Akin na pong tinatawagan si Brother Joseph Amisula Agnad para sa kanyang pagbabahagi. Magandang gabi po. Salamat sa Annalyn. Oli. Complete talaga. Yan. So, atin pong pag-usapan ang word na born again. Yan. So, atin pong mabasa dito sa John chapter 3 verse 3. Saan yan? Okay. Jesus answered to him. Okay, Jesus answered unto him, most assuredly I say to you, once you will born again, unless you will born again, you cannot see the kingdom of God. Let us pray. Panginoon, nandito kami. Usap sa iyong salita. Kaya po na salita mo ito ay maging gabay sa amin para mas lalong na maintindihan about faith, Lord God. About what we are, Lord God, in this earth, Lord God. Maraming salamat po, Amen. Born again. Sa buhay natin, maraming nakukonfuse sa word na born again. Sometimes they are connecting sa sect, they are connecting religion, and they are connecting sometimes sa tawag sa mga hindi po, sa outside ng isang sekta. Ginagawa nilang isang grupo. Tawag sa isang grupo. Even in ating forms of minsan religion, Christian, born again Christian, ganun, diba? Kung minsan, nami-mislead natin kung ano talaga ang word na born again.
Mga kapatid, as a Christian, anuman ang sekta mo, anuman ang denomination mo, whatever, as you accept Jesus Christ into your life, I tell you, you are born again. Ano ba ang isang gawain ng isang born again? Ano ba ang characteristic ng isang born again? Napakalaking responsibilidad ang sinasabing born again. Kung naalala natin, si Nicodemus, ito yung kausap dito ni Jesus Christ dito sa kung bakit niya sinasabi ang bagay na ito. Siya yung nagsabihan niya ng ganito. At alam niyo ba, si Nicodemus, mabasahin niyo dito sa buong chapter 3 ng John, which is nandito rin yung 16, verse 16 na nandun yung heart of the Bible na sinasabi. No? So dito, makikita natin, kung babasahin natin ito, yung si Nicodemus ay pilosopo. Sabi niya, paano born again? Babalik ba ako dun sa paano ipanganak muli ang isang tao na pinanganak na? Ibabalik ba uli ako sa tiyan ng aking ina kasi panganak uli ako? Kung minsan, common sense. Kala ko magaling si Nicodemus kasi sa Bible talagang sabi niya is expert in a law, talagang magaling siya na lawyer. Sa oras na ito, God makes yung talingan na pangmangmang siya. Nawala yung common sense niya. Paano siya pangakapasok doon? Siguro kahit si Sister Annalyn, hindi niya kayang pumasok doon. Kahit siguro sexy ka o ano man katawan mo, slim ka, hindi ka kakakasya na doon. Para bumalik doon sa tiyan. Hindi ka naman sure dadaan sa buhang ka, pero lulunin ka ng ina mo. Di ba? So, yung common sense, na parang naging mangmang dito si Nicodemus. But anong sabi ni God? A flesh will be birthed into flesh, a spirit will be birthed into spirit. So, makita natin dito rin sa John chapter 3 yun. So, ang tao, hindi na pwede may panganak sa flesh kasi may panganak na even Jesus Christ mismo. Hindi na siya pwede kasi may panganak na siya bilang a flesh. But sabi niya, a flesh birth into a flesh and a spirit must be birthed into spirit. Mga kapatid, the time you accepted Jesus Christ into your life, the time na nagtiwala ka at sinuko mo sa ang buhay mo kay Kristo, kaya nga ang sinasabi natin, acceptance is a very personal thing. Hindi yan basta sinasabi na dahil sa kanya naging Kristiyano, dahil sa kanya hindi po yun. Being a Christian or a follower of Christ is a personal decision. Personal decision mo na isuko mo yung buhay mo. Kahit siniran ka ng siniran, ginamit lang ang mga taong ito para ipakilala sa iyo. Like yung cosmetic, di ba? Yung mga pagpaganda o ano pa yung mga pagkain, yung mga tao ginagamit, yung mga nagbibenta, yung mga dealer, yung mga seller, ginagamit yan para ikaw ay kumbinsihin. Pero kung talagang ayaw mo, hindi mo yung tatanggapin. Sa alak, pag-iinom ng alak, di ba? Kahit pinipitong uminom, kung talagang ayaw mo, hindi mo gusto. Ganon din ang pagbibisyo. Anong bisyo yan? Pag-stick. Kahit kinukulit ka, sinusulsuran mo, talagang ayaw mo. So, ganyan din ang pagiging Christian. Pastor, father, mga seminarian, mga Bible scholars, they are just used by God to introduce you the faith
of game of a Christian. But kung ito ay ayaw mo at tanggapin, nasa sa iyan. Personal po ang pagiging Christian. And the time na talaga magdesisyon ka, yung totally na ikaw mismo ang susuko sa iyong pagsuko ng iyong sarili kay Lord, this is the time that you will birth into a spirit. At ito yung born again. Okay? Lahat po tayo na nagsuko ng kanyang sarili kay Kristo, lahat tayo na nagsabi na, yes Lord, I'm here. Kaya nga noon sa old form natin, di ba meron tayo yung sinasabi natin na yung acceptance, yung state of acceptance. Kasi ang purpose na yun, yung naaalala mo ba kung kailan mo tinanggap si Kristo sa buhay mo? But we realize that we must not, no? Kasi personal yan. Pero sa akin, I very, in my personal experience, talagang naalala ko pa rin kung anong nangyari sa akin nung inaccept ko si Jesus Christ. Kung ano yung mga naramdaman ko sa katawan ko. Kung ano yung mga nakita ko kahit totally blind ako. At kung ano yung mga nasabi ng mga tao na saksi sa pagtanggap ko kay Kristo. August 5. Huh? August 5. August 19, 2005. Grabing experience. Like you are in a light. Na inikutan ka ng light. And you speak na hindi ko na naramdaman na nag-speak na pala ako ng yung tongue. Yan. No? Nag-speaking tongue ako. Hindi ko na malayan yun. Basta ang alam ko, nag-lead ako. But the time na yun pala yung time na talagang God got my heart and let me accept Him. So, dito, no, nakita ko yung pagiging talagang totoong born again. Yung ipapanganak ka muli sa Spirit. That you experience the spiritual aspect of your life. Hindi man the same na maramdaman natin lahat ito. Hindi porke naramdaman ko, maramdaman nyo rin. But yung puso mo dapat alam mo kung kailan mo talaga isinuko yung buhay mo at ano yung total na ginawa sa'yo ng Panginoon. At alam niyo ba ang pagiging born again and mabigat na responsibilidad ang ating kakaharapin. Ano bang karakteristik? I will just share itong mga karakteristik ng isang born again. Unang-una, yun nga, you must be birthed into Spirit. You must be birthed into Spirit. Nandito ka na sa lupa, pinanak ka na ng mga biological mother and father mo, but in a spiritual aspect, you must be birthed. And that's the acceptance of Jesus Christ into your life. And siyempre, as a born again, kung naipanganak ka na spiritually, you must be an obedient to the will of God. You must be obedient always to the call of God into your life. Yung hindi mo lang ginagawa ito kasi yun ang gawain mo. Yun ang alam mong maitulong mo. Hindi yun. Huwag sana yung ganun yung isipin natin. We must do this because of the glory of God. Secondly, you must know your responsibility. Responsibility. As a Christian, as a obedient, born again, yung obedient natin kay Lord ay mayroong nakalatag na responsibility. And ito nga sabi ko kanina, hindi mo dapat ginagawa ng responsibility nito kasi ito yung inatas sa'yo ni Brother Joseph. No? For example, kay Sister Annalyn, siya yung nag-record. So, hindi ito yung, dahil ito yung
sinabi na trabaho mo. Pero dahil ito yung responsibility mo na alam mo na responsibility mo kay God. Not for the group, but for God. Kasi alam mo na ito yung blessing Lord, kaya dapat mo lang ibalik sa Kanya. And siyempre, as a born again, you must nearer and nearer to God. Sabi nga natin, always, comply to the prayer. Always consistently pray to Him. And siyempre, act as a mature Christian. And born again, acting a mature Christian. Sa buhay natin, pagka-Kristiyano natin, dapat meron yung nag-a-act na tayo na mature. Na hindi, nandito ko lang dahil wala kang pinuntahan ngayon. Nagpo-focus ka lang dahil wala kang ibang ginagawa. Hindi yan. During of our time, we must act as an immature follower of Christ. Kasi yun ang kailangan. Si Martha, kung nalala nyo, meron pa siyang na nagreklamo na hindi siya tinutulungan ni Maria. Pero nung sinagot sa kanya ni Jesus Christ, pinili ni Maria ang mas mabuti sa kanya. Ikaw, naging busy ka nung pinakaabalahan mo. At si Maria ay pinili niya. Dapat niyang pilihin. Kaya nga sabi natin minsan, if you want to focus to the Word of God. Pero kung iba yung pipilihin mo, much better doon ka. Kasi useless yung pakikinig mo. Sabi mo sa salita ng Panginoon, kung sa iba naman, yung focus, yung may iba ka namang ginagawa. Sa akin, nalamdaman ko minsan kasi nagugutom ako. Habang ongoing yung pag-speak. Dahil gutom ako, yun. Mas pinipilo ko pumunta kumakain. But, it's wrong. Naalala ko minsan talagang nagagawa ko yun. So, mula noon, talagang mas inuunak noon. Alam ko nang gutom ako. Yeah, kain na ako para makafocus ako sa Word of God. And next is gift. You must know how to use our gift that God given to us. Talent, treasure, time, yan, mga gift natin na Panginoon. We must how to manage that gift that God gave to us. Christmas na naman. Ano kayang gift nyo materially na bibigay sa inyo? Pwede nyo pang gamitin yan sa kapurihan ng Diyos. So, we must know how to use our gift. Yung talent natin, yung pag-awit natin, yung mga treasure natin, yung mga time natin, gift of time. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ma-improve yung spiritual na pamumuhay mo. Okay, isa-summarize ko na lang. Ayan. So, yun nga, doon sa John 3:16, doon sa John 3:3. Yan, about sa sabi ni Nicodemus, yung may tanong kasi si Nicodemus, at pinaliwanag to ni Jesus guys about born again. Ayan. So, yun ang sabi natin kanina, doon sa pagiging born again, we need a birth. We must have birth in spiritual life. Kasi sabi ni Jesus Christ, a man must birth as a spirit, and a flesh will be birthed in a flesh. Na tayo, na ipanganak sa flesh, but hindi natin alam lahat. Nandito, sa lahat ng mga nakikinig sa YouTube, kung spiritually birth na. Kasi ang pagkapanganak sa spiritual na pumuhay ay we must, dapat personal yan. Personal na nangyayari sa buhay natin. Maramdaman natin. And then, siyempre, as a
Kung ipanganak ka na spiritually, you must be obedient to the will of God. You know your responsibility as a kid of God, yung responsibility mo into our faith, into the faith. And you need yung alam na natin yung dapat always nearing tayo kay God. Malapit tayo kay Lord. Always maintain the communication with Him with the prayer. Always lahat ng desisyon natin, ginadaan natin. And as a born again, we must yung act natin is a matured. Kasi nandun na sa atin yung Spirit, the Holy Spirit, that controlling our life and teaching us what to right to do. And siyempre, we need to use our gift. Yung alam natin yung paggamit natin sa gift natin. Yung talent, yung treasure, at yung time. God gave us this gift for Him to be used. At yun nga, sabi ko kanina sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. We need an acceptance to Jesus Christ. And as we accept Jesus Christ into our life, we need an acceptors of challenges into our life. Sana naging acceptors tayo ng challenges kasi alam mo, tutulungan ka ni Lord. Excuse me. Tutulungan ka ni Lord sa lahat ng pagsubok ng pinagdadaanan natin. Tutulungan ka ni Lord na you have yung trust mo sa Kanya. And siyempre, as a Christian, we are a inspiration of others. Siguro yung pagiging Christian mo ng 3 years, 5 years, 4 years, mature ka na. Mas lalong maintain mo nga yung sabi natin, yung always near ka kay God. Maintain yung always pagbabasa mo ng kanyang salita. Hindi ka naman siguro Bible school student, hindi ka man seminarian kung ano na about the mastering of Bible, but in reading the Word of God, in always meditating to the Word of God, you can be a matured Christian by that. Marami ka malalaman at magiging inspiration ka sa iba na hindi ka sana pwedeng kadapaan kasi hindi natin masabi na truly that you are a kan kung palagi ikaw yung dahilan kung bakit nadapa yung iba. And siyempre we must neglect yung worldly system na ito, yung secular system natin. We must neglect 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 natin yung mga gawain sa mga maumundong gawain na ito. Iwas natin na magawa yung hindi tama. So, yun. Narinig ba? Yes. So, ayun, Hello? Naririnig po. Okay, kala ko narinig. Hindi kami. Ayun nga, we must neglect this worldly system. Alam mo dapat ang sama at mali. Nilagay ng Diyos ang isip mo sa tuktok ng ulo mo. Hindi sa baba, hindi sa gitna, kundi sa ulo mismo sa taas. Okay. Ito yung controller ng ating buhay. At yung nasabi ko, alam natin ang masama at mali. Our God is not a God of robots, but a God of freedom. Alam mo dapat ang mali at hindi. Alam mo kung ano yung nakakasama sa pananampalataya mo. Alam mo rin kung ano yung nakakabuti sa pananampalataya mo.
mga kapatid, as a born again, yung real born again, we must accept Him. We must accept this thing that this word born again is not a denomination, but tawag sa atin, kahit tayo na truly tumanggap kay Kristo, nakaramdam sa power ni Kristo sa ating buhay. Yung connected mo kay Christ ay maintain. So, mga kapatid kay Kristo, now, alam natin ang truly meaning of born again. And sana, like sa kunting information na ito, naliwanagan tayo and alam na natin na if we said born again, all of us be. And lahat tayo ay pinanganak na kay Kristo. Kaya dapat mas lalo kang maging matibay, mas lalo mo itong iparamdam sa iba upang sila rin ay may panganak rin muli. At maging kasama natin na dala-dala ang Christ-like character. Mga kapatid, to God be the glory and God bless us all. Yan, maraming salamat po, Brother Joseph, sa napakagandang ibinahagi mo sa gabing ito. Isa na naman itong paalala sa mga buhay-buhay natin. So, sa mag-i-insight po, yun, sa may karagdagan ng topic natin sa gabing ito. Sino po ang mauuna? Mag-unmute lang po. Ayan. Hello po. Yan, sa mga may insight po, pwede na po kayo mag-unmute. I think wala siguro mag-insight. So, para sa akin, ang maidadagdag ko lang na tunay nga kapag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin ay mapapabuti tayo. Kumbaga, yun nga, na sabi nga ay tayo ay pinanganak muli kay Kristo. Ayan, nalala ko lang yung yung pamangkin ko na yun, nung grade 1 siya ata nun. Tinanong niya ako kung paano daw siya lumabas sa mama niya. Sabi niya, ang laki-laki ko, paano ako makakasya? E di, syempre, bata pa naman. Kaya, kumbaga, siguro natanong lang niya yun para karagdagan, kumbaga, advance na kaalaman na rin. Kasi, sa dabi namin ng bata, siya talagang nagtanong kung bakit siya nakalabas, bakit nandito siya. Sabi niya, ang laki-laki ko na, paano ba ako nakasya, paano ba ako ilinabas ng mama ko? Sabi niya, samantalang ang laki-laki na ng ulo ko, hindi nakasya sa kanya. Nalala ko lang yung kwento na yun. Kasi, and then syempre, in-explain ko rin sa kanya na kung paano siya linabas ng mama niya. And then, yun, at least habang bata pa siya, alam na niya kung paano siya linabas or paano siyang, and then, paano siya, sabi ko sa kanya, siyempre, yun nga, na-explain ko naman siya at least, kung may magtanong man sa kanya, at least alam na niya, ipaliwanag. Kaya habang bata pa tayo, na magtatanong tayo sa mga magulang natin or kung saan dapat sagutin din natin ng tama para naman hindi sila mag-isip gaya na lang sa pamangkin ko na natanong niya yun. Ayun, so napakabuti talaga ng Panginoon para sa atin. Basta tanggapin lang natin siya at magtiwala tayo sa Kanya ng buong buo.
lumapit tayo kasi kumbaga siya lang ang makakatulong sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Walang iba kundi siya lang ang makakatulong sa atin. So, yun lang po ang karagdagan ko sa gabing ito. Maraming salamat sa mga nakinig sa gabing ito. At nawa ay patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa araw-araw na pamumuhay. At nawa ilayo tayo sa anumang kapahamakan at karamdaman. No, bilang pagtatapos, akin na pong tinatawagan si Brother Leonardo Buenaventura para sa kanyang closing song at susundan po yan ng ating speaker sa kanyang closing prayer. Maraming salamat po. Ako nga pala si Sister Annalyn Ole, ang inyong naging presider sa gabing ito. Maraming salamat and God bless sa lahat.
ba ang nailangan gusto? Ibang sa buhay kung nanggaling sa'yo. Kung ano man gusto sana at mga bagay na sinuwento yaman. Ito hindi ka rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi ka rin sapat kahit ialay ang lahat. Let's pray. Thank you, Lord, for this time you've given. Thank you, Lord, for your wonderful blessing. Thank you for the word born again. Yes, Lord, we are truly born again because we accept you. You introduce yourself to us and we accepted you, Lord God. At alam po namin ng Holy Spirit na siyang nagkagabay sa amin, na siyang nagko-comfort sa amin, na siya rin magpapaliwanag mas lalo ng deeply of your word namin kung napakinggan ngayong gabing ito. Lord, maraming salamat at ikaw mapupurihan, ikaw may dakila. At sa aming pag-iwalay-walay ng gabi, gabayan mo po kami at bukas ng umaga, mabangon po kami na may kalakasan na sasamba sa iyo. Maraming salamat o Diyos. Papurihin ka, dakila ka, pangalan mo Jesus. Amen. Salamat. Let's end tonight's devotion by a prophet. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, PBCM Reunited, and to subscribe and hit the notification icon of our YouTube channel, PBCM The Enlightened One, and hit all so that you won't miss any of our posts. Don't forget also to see here on Messenger, and that's it for now. And see you again with this activity next week. Thank you and God bless.